Okay, mabilis na update sa BTC. So, nagkakaroon tayo ng, ng some sort of rejection after natin mag-push up. Sa last video natin, napag-usapan natin potential break. Meron tayo actually sa 4 hours siguro ata to, no? 4 hours may break tayo, no? Kung titignan natin ng volume natin, high volume to, no? High volume na push up at actually break to, no? Kaso, bumalik ulit tayo sa ilalim, no? Mapapansin natin, no, yung mga candles natin after natin mag-breakout, breakdown, nagre-retest tayo dito sa dalawang point na to, no, dalawang white line na to. At ang nalabasan, nagkaroon na tayo ng breakdown dito, no. So nakabalik na naman tayo sa ilalim nito, no. So meron tayo some sort of maliit na range dito, maliit na range. At ang nakalabasan, meron tayong break retest dito, no. So potentially baka bumagsak tong kakalabasan na. So napag-usapan natin meron tayong minimum target dito na around 39k, pero actually meron pang isa pang minimum target pang isa kung in case na mali yung drawing natin ng impulsive move, no. So meron tayo dito mabilis lang actually, punta lang tayong daily. So meron tayong potential na 3 waves pa lang. So 3 waves so lang bibilangin natin, no. So meron tayo potential 1, 2. Ito hindi natin sure kung third wave to. Kapag third wave to, dapat mas malaki to, no. Dapat ganito kalaki yan to. So ang minimum na galaw nito baka first wave ng malaking third wave. So lalapag ko lang yung third wave banda dito. Yan, lalapag ko lang saglit. Ibig sabihin ang itsura niyan parang ganito. Meron tayong potential first wave, second wave paparating, third wave, fourth wave, fifth wave. Ganyan lang itsurang kakalabasan dapat kung bullish tayo, kung bullish. Okay, so hinihintay natin kung lalabas ba yung pagka-bullishness niya sa mga incoming weeks or months. Magde-December na pero hindi pa rin tayo nakakalabas dito sa area to, no. So simula ng bandang October. So medyo 1 month na tayo dito, no. 1 month na tayo dito sa area to. Medyo matagal-tagal na yung pag-push up nito na hindi decisive yung break, no. So may pinag-usapan tayo sa last video na meron tayong 1, 2 at potential itong move na to baka first wave ng malaking third wave or potentially baka C wave, no. Hindi natin sure. Kasi pwede maging ABC correction. Ganito, no. Na A, B, C dump ang kakalabasan, no. Okay, so kailangan lang natin mag-ingat doon, ha. So titignan natin dito since meron tayong potential completion dito. Potential lang to, hindi pa sure kung kompleto na. Meron tayong leading diagonal 1, 2 at potential 3, 4 at 5. Itong napakaliit na higher high na to, possible na 5. At itong number 4 na to, 'di ba? Pinag-usapan natin either dito yung 4 or dito yung 4, no? Di natin sure kasi meron tong some sort of 5 waves na tama ba to? Teka lang, ha. So 1, 2, 3, should be 1, 2, 3, 4, 5 pump dapat yun, no? So ganito ang itsura. Pwede siyang Elliott triangle wave na corrective. A, B, C, D, E, pump. So nag-pump siya dito, higher high. So actually, buburahin ko lang saglit para makita ng mas maayos, no? So meron tayong some sort of ascending triangle dyan. Ascending triangle. Meron tayong third wave dito, no? Third wave. At meron tayong potential corrective move na A, B, C. Actually, mali. Lalapag ko lang saglit. C, D, E, then pump. So, nag-break naman siya. Ang problema lang dito sa break na to, medyo mahina, no? So, ito ang isa sa mga scenario na dapat ang target ng fifth wave kasi ang kakalabasan, ito ang magiging fourth wave. At dito meron tayong some sort of fifth wave. Ang itsura dapat nito mula dito hanggang dito sa ilalim. Andun naman siya sa area ng 1.236. Ang fifth wave, ang target niya madalas 1.236 or 1.272. Okay? Pero paano kaya kapag actually hindi pala to A, B, C, D, E? So, authorize natin mabilis. Paano kaya kapag andi dito yung fourth wave? Yan, naalisin natin tong A, B, C, D, E na to. At pala talaga siya, ganito pala ang ABC niya, A, B, or like yung corrective move 4, ganito pala. O baka dito pa yan, no? Hindi natin sure kung saan banda dyan.
Pares lang naman yon, 3 waves na, corrective 4. Then meron tayo, actually, baka hindi ano, ascending triangle. Baka rising wedge ang kalabasan. Ayusin natin to, no? Baka rising wedge to actually. Na ganyan. Tingnan nga natin sa daily kung ano itsura nito. Kaso hindi nagme-make sense tong breakdown, breakout, no? Hindi natin masabi. Or baka ganito, no? Baka ganito yung rising wedge niya. Ganyan. Possible naman. Ang problema lang, ano kaya tong wave na to? No, ito yung problema natin. Anong wave to? So hindi natin siya mabibilang ng maayos. So dapat ganito ang itsura niya para masabi natin may some sort of rising wedge tayo dyan. Parang ganyan dapat ang itsura. Sabihin natin ganyan, no? Sabihin natin ganyan. At rising wedge. Sa fifth wave, madalas nakikita natin yung mga rising wedge or mga expanding rising wedge, mga ganun. At ang kinakalabasan, may 5 waves dun sa loob. So, meron tayo 1, 2, 3, 4, 5 at dump. Kakalabasan ng next nun. So, kapag nagkaroon tayo ng 5 impulse na ending diagonal, ang tawag dito ending diagonal lang kapag nakakita tayo ng some sort of impulse, hindi impulse, mga waves na nag-overlap. Ito, overlapping to, no? Overlap, ito overlap, then babagsak. Titingnan natin ang volume natin. Ang volume natin hindi ganoon ka-convincing na na rising wedge to. Tingnan natin sa ibang exchange, sabihin natin sa Binance. Sa Binance convincing to, no? Convincing na may potential some sort of rising wedge tayo dyan. Convincing to sa Binance. Sa index hindi, no? Sa Coinbase. Sa Coinbase hindi rin ganun ka-convincing. Hindi ganun ka-convincing kasi may volume spike tayo, no? So basically dapat breakout. So pwede masabing breakout talaga to, pero pwedeng masabi rin na tinapos niya lang ang fifth wave kaya siya may volume spike. Tingnan natin. Saan pa ba may kilala? Bitstamp. Ito medyo mukhang may decreasing volume, no? Hindi nga lang siya perfect dito banda, pero pwede rin natin madrawing ng ganyan yan. Decreasing volume pa rin naman to. So, balik tayong index. So, may possibility na meron tayong fifth wave dito, no? May possibility, At kung dito ang C wave, kung dito ang C wave, control Z natin na mabilis. Tanggalin lang natin to lahat. Yan, tanggalin natin lahat. So, ito ang third wave, ito ang fourth wave, sabihin natin. Nakalabasan ang fibs natin ganito sa 1.272 or 1.236. So, ando din naman sa area na yun, no? Kapos lang to, no? Kapos lang ng onti to. Hindi tayo nakabot ng 38,500 area. So, medyo hindi siya pasok, pero ando doon siya sa idea na may possibility na may ending structure na siya sa higher high na to. Kasi madalas nakikita ang mga bear swing failure na example ganito, bear swing failure na ganito sa mga ending structure madalas. No, sa mga ending structure. So for example, no, tayo ng example ng mga bear swing or bull swing. Ito meron dito, no, yung pinaka basic na basic. Meron tayong malaking downtrend dito, no. Malaking downtrend. Then sa final push down, nagkaroon pa tayo ng isa pang maliit na push down dito, no. Nag-i-indicate ng pwedeng masabi double bottom or bull swing failure. Zoom in tayo, meron tayong maliit na wick dito para sa mga nag long dito sa malaking drop na to. Tapos medyo maliit na lang yung mga bounces nito, no, kasi ang accumulation dito mahina na lang alabasan, no, or more like dagdadalawang isip kung malakas pa ba ang bears laban sa bulls or nagpi-pick up na
ng strength ang bulls. So, kung kumpara natin dito, mahina ang mga bulls dito. Mahina ang mga bulls. Tapos, ganun din. Siyempre, malakas na sell-off, malakas rin ng reaction ng bulls. So, mabilis mag-flip ang mga bears into bullish bigla dito sa mga area to. Para sa mga quick profit, mga parang ganun. So, ganun din dito. Push down, push up. Pero after ng push up na to, nagkaroon na tayo ng isa pang push up dito, no? Hanggang sa higher low, higher high. Ito, no? Meron tayo ditong recent high, higher low. Then, tuloy-tuloy na tayo sa pag-push up. So, ito yung mga bull swing failure na katapusan ng trend. Then, magpo-push up, no? So, ano lang to, no? Kinukuha lang yung liquidity ng mga taong nakapasok dito para mapalitan ng mga panibagong tao. At yung mga nawalan ng posisyon dito sa pag-drop na to, na naglong dito, nawalan ng posisyon, ang gagawin, papasok sila sa mga higher targets dito, o kaya mga banda dito pa. Kaya nagpa-pump to, no? Kasi ang mga natanggalan ng posisyon dito or mga naiwan dito sa mga area to na hindi nakapasok ulit, papasok na sa mga higher prices. Kaya mapupush up to. Okay? So, saan pa ba? Meron pa ba tayong mga swing failures? Ito, meron din tayo dito, no? Sunod-sunod na bear swing failure. So, sa shorter time frame, magkamali ako na pindot. Oops. Yan, sa shorter time frame dito, itong structure na to. Yan, itong structure na to. Meron tayong mga ending structure dyan. Ano to, no? Parang some sort of corrective move. Meron tayong, hindi ko masabi, A, B, C na ending diagonal ata to. Ending diagonal na rising wedge. Tapos 1, 2, 3, 4, 5 to na C wave. 1, 2, 3, 4, 5 then dump. Okay? So, alisin ko na yan. Makikita natin mga sunod-sunod na bear swing failure to. Meron tayo dito. Bear swing failure. Reaction to the downside. Kakaroon na tayo ng isa pang bear swing failure dito. Bear swing failure dito. So, alisin ko lang itong C wave natin. Tsaka itong isa kanina. Yan. Bear swing failure. Makita natin. Nataasan niya to. Pero ang close niya below dun sa wick up na to, no? Bear swing failure. Reaction to the downside. Hanggang sa mag-breakdown tayo. Okay? So, dito kailangan natin mag-ingat, ha? Saan yan? Ito, kailangan natin mag-ingat dito kasi meron tayong wick up pero close below. Okay? Madalas nag-i-indicate ng katapusan ng structure yon. So, dito no, meron tayong some sort of short-term time frame bullish structure, no? Kasi meron tayong low, meron tayong high, meron tayong higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. So, short-term time frame na bullish market structure. Pero at the same time, kung sa longer time frame to, actually bearish na bearish na corrective move or more like bearish corrective move kasi push down na bearish, corrective move na bearish, then continuation to the downside. Ganun yun, no? At may makikita tayong 5 waves dito. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, meron tayong some sort of fifth wave or C wave. Okay? Kasi ano to? A, B, C. Tapos itong, kaya fifth wave kasi 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, ganun din dun sa right side. Baka ganun ang mangyari, ha? Hindi natin sure. Pero nakakita tayo ng potential. Potential lang, hindi natin sure, ha? Hindi natin makita ng maayos, no? Kung saan banda yung o baka ganyan pa yan. Hindi natin masabi. Baka meron tong ascending channel, sabihin natin, or expanding wedge siguro, hindi natin masabi. O baka ganyan. Baka ascending channel lang talaga to actually. Drawing natin na maayos siguro. Try natin. Yan. Ganyan. Ganyan. Pwedeng ascending channel. Madalas nag-break ang ascending channel to the downside, no? So, meron tayo potential na bear swing failure. Makikita natin yung reaction. Meron tayong some sort of spinning top dito. Some sort of spinning top or baka hindi natin masabi kung doji candle to, no? Pero madalas ang itsura ng spinning top mukhang pa-cross na medyo may makapal na body candle sa gitna. Ito mga spinning top. Ito spinning top.
spinning, some sort of hammer na ata to, hindi na ata spinning top to, then magkakaroon na reaction to the downside. Then eto rin, no, spinning top, magkakaroon na reaction, babagsak. So ganun din naman sa ilalim kapag nakakita tayo ng may maganda bang example dito. Ito, no, ito hammer nga lang to, ito spinning top, no, medyo may pag spinning top dito, makakita tayo ng reaction to the upside naman kasi nasa ilalim ang spinning top, no. Okay, so ito may possibility na ending structure to, ending potential lang, hindi natin sure kasi ang ascending triangle na ganito pwede ring masabing ending diagonal na type of type of pattern trade to nung kakalabasan. So meron tayong potential na 1, 2, 3, 4, 5 dito kakalabasan. At kaya tayo hindi nag-close above, may potential na tapos na yung push niya to the upside. Okay? So inaabangan natin yung mga bandang 39k, ang inabot niya lang 38,400, no? Then potentially baka bumagsak to. So ingat ang tayo dun, So ano kayang magiging target nito sa pagbagsak sa potential corrective move niya, no? Hindi natin sure, titignan natin. Hindi ko na control, buburin ko na lang. Yan. So alisin ko na itong mga to. Actually, tanggalin ulit natin yung mga drawing. So dito papasok yung isang scenario na meron tayong malaking some sort of corrective move ng ATH na to. So ibig sabihin, etong push down na to at ang push up na to ay corrective, or more like corrective move lang ng napakalaking pump na to, no. Punta tayo na weekly. Hindi ko na kasi ma-zoom out Oops. Na napakalaking pump na to, no. Asa ba? Ito. Ito, no. Napakalaking pump na to ay corrective move. Etong corrective move na to ay part ng ano ba gusto ko sabihin? Structure ng etong corrective move nito ay corrective move ng pump na to, ay pala gusto ko sabihin. Sorry. So ibig sabihin meron tayong potential move na ganito, no. So titignan lang natin mabilis, kasi meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5 potential, 5 waves. Then kung 5 waves na siya, dapat makakita tayo ng corrective move hanggang 0.5 possible or 618. So ang 0.5 natin hindi pa actually natatamaan, no. Madalas kapag meron tayong potential malaking second wave, ang target niyan 0.5 or yung minimum target 0.5, no. Ibig sabihin kung may paparting na napakalaking mega bull cycle dito, ganito ang itsura niyan. 1, 2, tapos ito mega cycle, tipong million to na matagal na push up to, siguro mga 5 years, 4 years ata yan na push up kakalabasan. Pero yun nga, ang downside babagsak na matindi pa to ng isa pang lower low siguro, hindi natin sure. Okay, so gusto ko lang pakita, no, pero hindi natin pag-uusapan masyado kasi hindi natin sure kung ganun ba ang gagawin ng BTC, kasi meron pang ibang mga wave counts na baka ganito pa yung wave counts nito, no. Meron tayong 1, 2, 3, 4, baka dito pa lang yung 4, then dito pa lang yung 5, at kapag ganito maliit na lang to na push up to, then magkakaroon na naman to ng malaking ABC correction, no. Malaking ABC correction na ganyan, or di natin sure kung gaano kalaki to, baka ganyan lang rin naman yan, no. So etong paparting na pump na to, kung magpa-pump man siya, actually maliit na klaseng pump lang to. Mag-ATH tayo or pwedeng hindi, pero kung mag-ATH man tayo dito, hindi tayo lalagpas masyado ng mga 200k masasabi ko, no. Siguro maximum of 100k lang kapag ganito yung structure, okay. So ay lang yung problema dun sa kung magiging bullish tayo ngayon, okay. So hindi ganun kahaba yung bull market ang kakalabasan, at yung alts most likely baka hindi na walang masyadong alt season ang kakalabas kasi kalalabasan, kasi ang madalas na alt season andi dito sa third wave, no.
or ending ng third wave. Ending ng third wave dito banda. So kaya makikita natin sa mga check natin total 3. Total 3 ba siya? Total 2. Hindi kasama yung Ethereum sana. Total 3 ito. Makikita natin sa total 3 no, excluding BTC. So dito yung ano no, dito yung third wave. Malaki yung ano no, malaki yung push up niya no. Malaki push up niya dito sa area to. Doon din banda ang ano ang BTC no na nag-push up ng matindi. So ito nakikita natin sa total 3 meron tayong parang range dito at andi dito pa lang tayo no. Kung iisipin natin ang BTC andi dito na banda. Dito sa mga area to yan. Nasa mga banda dito na siya no. At ang alts natin medyo mahina pa. Pero humahabol ang alts no, humahabol pero hindi natin sure kung tutuloy ba siya. So balik tayo ng index. Yan, so meron tayong parang ano no, some sort of range dito. Yan, range dito. At some sort of range dito. Adi dito na yung BTC. Ang alts natin adi dito pa lang no. Diyan pa lang. Okay. So eto no, balik tayo sa pinag-usapan natin kanina. Kung sabihin natin na reach na natin yung ano yung rejection point kasi 618 to no, medyo matindi ang 618 no. Sabihin natin doon na tayo magkakaroon ng rejections since doon sa shorter time frame natin nakikita natin may possibility na ang recent break natin ng 38k na napunta tayo ng 38,400 area potential maging fifth wave na. Possible yan na pag lumagpas tayo actually no, kapag so meron tayong impulse dito no na inaabangan natin na 1, 2 tapos malaking 3, 4, 5 din kunwari may mabubuo tayong potential 1 dito. Kapag itong 1 na to bumalik banda dito, I mean itong itong 1, 2, 3, 4, 5 na to, kapag medyo bumalik tayo dito kung nasaan to medyo ano to no, medyo delikado to kasi nag-overlap tayo kakalabas ano. Itong number 2 na to kapag bumalik tayo dito sa 1 na to medyo may invalidate tong push to the upside. Okay, so hindi tayo pwede bumagsak. Actually, baka ito pa lang no, sa 32k pa lang, baka hindi na tayo pwede bumagsak below 32k. Okay? Lalo na dito sa anong value nito? 31k. Ito 31,829 no. So basically 32k. So hindi natin sure kung dito pa lang pwede nang ano, pwede naman masabing invalidated na. Pero pag ito kasama to yung 31k, below 31k, mas mataas yung probability na invalidated ang push to the upside. Okay, so ang pinakakailangan natin abangan ngayon hindi dapat babagsak ng 31k ang price ng BTC kapag nagko-correct siya. Okay? Or possible kayang maging ano, possible kayang pwede ba? Tingnan natin Teka lang Masyadong malaki na to para sa expanded flat correction. Teka lang double check natin kung may possibility. Pag dito naman 1.618 naman siya, pero may possibility pa siguro to. Isang malaking ABC correction na ganito. A, B, C, then pump, possible siguro na expanded flat. Possible naman siya. Meron tayong some sort of 5 wave counts dito. So ano siya, irregular flat no, imbis na expanded flat. 1, 2, 3, 4, 5 then kaso ang B wave na to mukha tong 5 waves. So hindi natin sure actually. Hindi natin sure pero ay lang yung una ko nakikita no. Kapag bumagsak tayo below dyan sa 31k, bumagsak tayo dito below, makaka-expect ako na hindi impulsive to the upside to. Okay? At ang kalabasan, isang napakalaking ABC correction to. ABC.
At meron tayo 1, 2, 3, 4, 5 dito. Meron tayong A, B, C na corrective move B. Then magkakaroon tayo ng 1, 2, 3, 4, 5 na corrective C, or basically yung C wave ng ABC correction na to. At doon tayo magkakaroon ng reversal na matindi. 3, 4, 5. At doon natin makikita yung 0.5 sa longer time frame, no? So andito banda yung potential target niyan. Kung titignan natin sa fib extension, madalas 1.272 hanggang 1.618 ang target nito, or basically baka ano lang, no? Baka 618 lang. Alright, baka banda dito, no? Banda dito sa 618, no? Dito sa mga area to may potential. Kapag malala, dito yung pinag-uusapan ng mga tao na ano na 3K area, no? 1.618 kapag malala, okay? Pero ayun nga, sa ngayon hindi pa tayo nakakita ng matinding break na kailangan nating abangan. Pero papakita ko lang to, no? Yan, papunta dito 0.5, basically dito sa fifth wave na to, potential, okay? So doon tayo makakita ng double bottom potential, at makakita tayo ng lower low na maliit dito, lower low na maliit, ganyan. Tapos RSI natin, makakita tayo ng potential na baka makakita tayo ng some sort of, ano ba tawag doon, bullish divergence, no? na pataas na tong RSI natin dito, pwede natin masabi sa longer time frame, okay? So sa ngayon, no, hindi ko naman sinasabing mangyayari tong ano, no, tong mga to. Pang pa-aware lang in case na itong mga part na to ma-break natin to, kasi delikado yun, no? At lalo na hindi tayo makakita kasi ng ano, no, ng malakas na push dito, lalo na third wave dapat to, no? Third wave dapat to, pero hindi pa tayo nakakita ng mga ganitong klaseng impulsive move, no? Na for example ito, pupush up tayo, isa na namang malakas, ito yung inaabangan natin dapat, retest, isa na namang malakas, na gano'n, no? Hindi pa tayo nakakita. Okay? So mapapansin nyo dito, no, puro pa-curve to, no? Puro pa-curve. Ito, ang pa-curve nito pataas. Ito pataas, no? Puro pataas yung curve nito. Ito puro ano eh, pakuba eh, no? Which is nag-i-indicate na medyo mahina yung ano, yung buying power, no? Kung ano lang, ano, kung titignan lang natin sa shape ng ano, ng candles, no? Pero ayun nga, hindi magandang sign na marami tayong gantong klaseng candles sa itaas, no? Ganyang klaseng candles sa itaas, kasi makikita natin pag makakita tayo ng mga ganyang klaseng candles sa itaas, nagda-dump siya. Pag nakakita tayo ng ganyang klaseng candles sa ilalim, nagpa-pump siya. So ganun din dito, nakakita tayo ng gantong klaseng candles, magpo-push up muna pero magda-dump rin naman, no? So ganun din dito sa mga ATH area, makakita tayo ng napakaraming mga maliliit na candles na ganito, nagda-dump siya. Makakita tayo ng mga maliliit na candles na ganito, yan, nagpa-pump siya. Ganun din dito, no? Maliliit na candles na mga medyo parang balimbing, kung gusto pa mag-push up or mag-push down, bigla magpo-push down yan. Nakalabasan. Okay, so hindi natin gusto makita itong mga gantong klaseng candles, no? Or mga gantong klaseng candles potentially. Okay, kapag nagstay tayo ng puro ganun ng mga candles natin, ang higher probability dyan ay yung opposite direction, kakalabasan. Na tinatry i-push up, pero since ayaw ma-push up, or more like na uuntog lang ng nauuntog, trap tayo, or naka-block, may blockage sa ano, sa daanan, nakalabasan, babalik tayo sa kung saan tayo nanggaling. Okay? So let's group update natin, no? DXY, ganun pa rin DXY. Nasa bandang support na siya dito sa area to. Di pa rin siya nagbe-break, no? So para wala na naman tayong masyadong titingnan dyan sa malapit na mag-break ng S&P 500 ang recent high niya dito. So maganda. Sa BTC medyo hindi pa sure. Yun nga, pero ano, no, kahit medyo
nagtiti tayo ng potential bearish move dito kasi meron tayong nakikitang potential na ending structure dito. Hanggat andito tayo sa taas na to, bullish pa rin tayo. So basic lang na na support at resistance lang to, no? Na hanggat andito tayo, bullish tayo. At the same time, in impulse wave theory, kapag bumagsak naman tayo below dito, bearish tayo, no? So doon pa rin naman yung yung concept na kapag bumagsak tayo ng 31k, magiging bearish tayo. At kapag nasa ibabaw naman tayo nito, bullish pa rin naman tayo, no? So hanggat andito tayo sa taas na to, hindi tayo bumabagsak dito sa mga area na to, yan, sa mga area na to, bullish pa rin tayo. Okay? So dapat ganyan ang itsura niyan na gagawin. Kahit bumagsak man tayo, okay lang, basta wag bumagsak below 31k. Okay, so ilang update natin. Ingat sa trades at GG's boys.